Okay, magandang araw po sa ating lahat. So ngayon ang pag-uusapan natin ay yung pag-register naman sa ating Globe SIM. Kasama na rin po dito yung GOMO at yung TM. Bago tayo umpisa, huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka sa ating mga video. So let's start! Una ay i-click natin ang ating Google floating window o floating bubble, or pwede rin natin i-open ito sa Google Chrome. Then i-type ang www.globe.com.ph. Then automatic mapupunta ito sa Globe homepage. Nakalagay dito is register your Globe SIM to keep the best times going. Then i-click lang yung learn how. Yan. Sa pagdating dito, mababasa naman natin is register your Globe SIM to keep the best times going. Then ang i-click naman natin dito is register here. Then mapupunta na ito sa SIM card registration. Then sabi dito, register your SIM now. Your privacy is important to us. So, basahin mo yung statement dito, and then sa bandang ibaba, i-click mo yung I accept. Yan. Then, dun sa may window, enter your mobile number. Sabi dito, may 63 na nakalagay. Yan kasi yung area code ng Philippines. So, dun sa cell number mo, tatanggalin mo lang yung 0, then isunod mo na yung mga kasunod na number. Yung natitirang 10 digit. Then, click register. And then, i-verify yung number nyo at magpapadala ito ng PIN. At saka nyo, itatype ito doon sa bandang gitna. Katunayan na kayo yung nag-register. Then, dito na tayo sa About You. So, provide your SIM details. So, ito na yung mga personal details na kailangan malaman ni Globe. So, tell us about yourself. Then, fill upan mo na yung first name, middle name. So, middle name po, no, hindi initial. Then, last name. Then, suffix kung junior, the second, or the third. Then, yung birthday, month, day, year ang indicate dito. Then, yung sex kung male or female. Then, after nun, sa nationality naman, i-click ang Philippines. Then, sa registration type naman is nandyan yung owner, kung ikaw yung may-ari ng SIM. Sa mga minor naman, ang kanilang parent o legal guardian. Then, yung isa yung authorized signatory or representative. So, yung sa atin is click yung owner. Yan. Next question is, where do you live? So, ibig sabihin, dito na yung local address. So, indicate na dito yung unit number, number ng bahay, lot or block. Then, yung street, village or subdivision. Then, click yung province, city, barangay, then yung zip code. Then, click next. So, dito naman is verify your identity. Please take a photo of a valid IDs so we're sure it's you. So, maximum file is 2 megabytes. Photos must be in PNG, JPG, HEIC, or PDF format. Make sure your chosen ID is not blurred or cropped. So, ibig pong sabihin, ang isasend po nating picture dito is 2 megabytes lang. At kung ano yung ID type na i-click natin. So, mamaya papakita natin dito. Yan, sa ID type. So, maraming pagpipilian dito. Click lang natin ang ID type at may selection dito. So, nandyan yung BIR ID, driver's license, GSISE card, IBP ID, LTO-PF ID, NBI clearance, others, OWA ID, passport, Philippine identification o yung national ID, police clearance, PRC ID, PWD card, senior citizens card, SSS ID, UMID card or voter's ID.
Then, i-type yung ID number. Then, upload or take a photo nung ID type na na-select natin. So, kung nasa file na natin yon, so i-select lang natin doon. Then, i-click. Kung gusto mong palitan, i-click mo lang yung change. Then, next is take a selfie. So, upload or take a photo ulit. So, dito, kung nasa file mo na rin, pwede mo lang i-select doon. Yan. Pagka yung picture na in-upload natin is lumampas dun sa limit na 2 megabytes is kailangan mong mag-re-upload ulit. So, para makita natin kung ilang MB o ilang megabytes yung ating picture, so punta natin doon sa gallery at click yung details. So, ayan, makikita natin dito yung file size niya is 4.3 MB, which is lampas dun sa 2 MB na limit size. So, ngayon, ang gagawin natin para malimitahan yan o mabawasan yung file size niya is i-edit natin. Ayan, i-click natin yung sa may crop. Ka-crop lang po natin para mabawasan yung kanyang MB o megabytes. Ayan. Then, i-click lang natin yung check sa bandang taas. Then, i-check natin ulit yung details. Ayan, nasa 847 kilobytes na lang siya. Then, after nating ma-edit yung picture sa gallery, is balik na tayo dun sa ating re-upload. Ayan. So, click na natin yung files. At yan, loading na siya. At ayun, pumasok na. So, pwede mo rin siyang palitan. Click mo lang yung change. Then, kung okay naman, is click mo na yung next. Ayan. So, dito, makikita mo dito yung mga statement na kapag kinlik mo yung I agree to all information stated below, ibig sabihin, nabawasan mo na yung terms and condition at naintindihan ito. At ganoon din yung Data Privacy Act of 2012 and the Privacy Policy of Globe. At pinatutunayan mo din dito na tama at totoo yung mga nilahad mong mga data at mga information na yung ibinigay. So, pagka-click mo ng I agree sa taas, automatic, magkiklik lahat yon ng check. Then, click submit. So, ayun, registration complete na. So, pwede mo nang i-register din yung another number mo. So, may reference number dito, pwede mo siyang screenshot. Ayan. Para katunayan na ikaw ay nakapag-register na. Then last, may marireceive din kayong text message na katunayan na inyong SIM is fully registered na o successfully registered na. So that's it. Hope na may natutunan naman kayo ngayong araw na ito. Just keep on watch and learn. Don't forget to click the like and subscribe button and click the notification bell para updated ka sa ating mga videos. Thank you!